Nagrereklamo ang isang towing company dahil binabato umano ang kanilang mga sasakyan mula na magsimula ang daytime truck ban sa Maynila. Ang mga nagpo-protest ng trucker na pinaghihinalaan nilang nasa likod ng pambabato, agad itinanggi ang alegasyon. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Jay Sabalo. Jay? Kaya patuloy nga ang ginagawang truck holiday ng mga nagpo-protesta sa harap ng North Harbor Moriones Gate dito sa Tondo, Maynila. Kahit na masama ang panahon, di pa rin bumibitiw ang mga truck driver, pahinante at truck operators sa kanilang protesta laban sa truck ban na umiiral ngayon sa Maynila. Gamit ang megaphone, sinasabihan nilang makiisa sa protesta ang ilang truck drivers na dumaraan sa harap ng North Harbor. Ayon sa ilan naming nakausap, tinatayang nasa 900 empleyado na raw ang apektado ang kabuhayan. Yan po ay may karugtong ng kabuhayan po namin yung mga truckers na yan. Sila po ang kumukuha ng raw materials at saka finished product dito sa domestic, no, para magtuloy-tuloy po yung serbisyo namin sa barko. So kung hihinto po ang mga truckers, damad-dama po namin ang hirap ng buhay. Ibig sabihin, wala pong kabuhayan ng mga manggagawa sa North Harbor. Patuloy naman ang pagdating ng mga container van sa mga port dito. Tulad sa North Harbor na tumatanggap ng 2,500 containers kada araw. Halos mapuno ng araw ang naturang port dahil sa naantalang delivery. Samantala, nakatakda namang magsampa ng reklamo ang isang towing company dahil simula raw ng truck ban ay binabato ang kanilang mga sasakyan. Kagabi, 2 tow truck nila ang nabasagan ng windshield na habang bumabiyahe sa Road 10. Hinala nila ang mga nagpo-protesta laban sa truck ban ang nasa likod ng pamamato. Kasi po, habang nanakbo kami kagabi po sa dyan sa highway ng Moriones, binabato ko kami. Merong kabilaan po ang nagbato po May sa bubong ng bahay. Yun, sinamahan yung salamin ng truck ko. Muntik nga kami na mabangga po Hinaharang ang truck namin, may mga nakakubli, binabato po nila. Ang itakatakot po namin, sasakyan ng salamin, madali pong pagawayan. Yung ulo ng tao, mga tao po ay makamasaktan. Gagalaw at gagalaw po yan. Bagay na pinasinungalingan ng mga nagpo-protesta. Hindi ko maaaring aminin yon dahil una-una nandito lang kami sa gate. Maayos, tahimik yung ginagawa naming papoprotesta. Bakit ngayon nagsisisihin nila sa amin to? Pag-aralan nilang mabuti, pumunta ka sa impounding, tingnan mo yung mas maraming maliliit na tao na napeperwisyo ng towing na yan, na inaagawan nila sa sasakyan at pagkatapos sinisingil nila. Reklamo naman ng truck drivers. Tinotow daw ang kanilang mga truck kahit na may driver ito. Itinanggi naman ito ng towing service. Ngayong tanghali, mas marami na nga ang nagpunta rito sa North Harbor, no, sa may gate sa Moriones, na mga nagpo-protesta at sa kapal nila at sa dami nila, tuwing merong mga truck na sinusubukan makapasok sa loob, ay hinaharangan nila yung mga ito at kinakausap at sinasabing makiisa. Yung iba, hindi na nakakapasok, pero may iba naman na patuloy pa rin nakakapasok sa loob at nakakakuha ng kanilang mga kargamento. Samantala, nakausap din natin si Jess Santos, isa sa mga board of directors ng ACTO. Ang sabi niya, willing silang makipag-usap, pero kay Mayor Erap Estrada lamang daw sila makapag-usap at wala na daw sanang ibang tao makialam pag nakipag-usap sila dito para naman daw marinig ni Mayor ang kanilang hiling at ang kanilang pangangailangan. At yung muna, latest mula dito sa Manila. Balik sa Pia. Maraming salamat, Jay Sabale.